Alin ba ang araw ng pamamahinga? Alamin natin dito po sa Exodo, Kapitulo 20, versikulo 8. Sabi dito, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatan itong banal. 6 na araw kang gagawa at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na ito ay huwag kang gagawa ng anumang gawain, ikaw ang iyong anak na lalaki, ang iyong anak na babae, ang iyong aliping babae, lalaki, ang iyong aliping babae, ang iyong mga baka, ang iyong dayuhan na sa loob ng iyong pintuan, sapagkat sa loob ng 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng naroon, at nagpahinga sa ikapitong araw. Kaya't binasbasan ng Panginoon ang araw ng Sabat at ginawa itong banal. Ano po ang sabi ng ating Panginoon? Sapagkat sa loob ng 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng naroon, at nagpahinga sa ikapitong araw. Napakahalaga po mga kaibigan ko, mga kapatid ko, na kailangan tayo ay mangilin o magpahinga sa ikapitong araw. Bakit po? Sapagkat ang Diyos po mismo ay nagpahinga sa ikapitong araw. Ayon po sa Genesis, Kapitulo 2, versikulo 1 hanggang 3. Nayari ang langit at ang lupa at ang lahat ng bagay na sa mga iyon. Nang ikapitong araw ay natapos ng Diyos ang gawain ng kanyang ginawa at nagpahinga siya ng ikapitong araw mula sa lahat ng gawain kanyang ginawa. At binasbasa ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ginawang banal, sapagkat sa araw na iyon ay nagpahinga ang Diyos sa lahat ng gawain kanyang ginawa. Tandaan po natin mga kaibigan ko na kapag po ang bagay o anumang material, example po natin yung electric fan, yung TV, appliances, kapag yung mga bagay po na yon ay hindi po natin pinagpahinga, ay ang mangyayari po, mag-overheat o masisira. Gaya po sa ating pananampalataya. Tayo po ay minsan nawawala na ng oras sa Panginoon, minsan nawawala na tayo ng pag-ibig sa ating kapwa sapagkat yung spiritual po natin mismo ay hindi po nakapagpahinga. Ngayon po, kanino po ba ginawa ang Sabat? Kasi po marami po ang nagsasabi na ang Sabat po ay para lamang po sa mga Hudyo. Alamin po natin dito sa Marcos, Kapitulo 2, versikulo 27. Ito po ang sabi. At sinabi niya sa kanila, ang Sabat ay ginawa para sa tao at hindi ang tao para sa Sabat. Sapagkat mga kapatid ko, mga kaibigan, ang Panginoon po sa araw ng Sabat, ito po ang sabi sa Marcos 2:28. Kaya't ang anak ng tao ay Panginoon maging ng Sabat. Kapag po tayo ay nangilin ng ikapitong araw at nagpahinga sa ikapitong araw, ang ating pong Panginoon o kinikilala na Diyos, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesus. Sapagkat ang Sabat po mga kapatid ay isa po siyang tanda. Ayon po dito sa Ezekiel Kapitulo 20, versikulo 20. Alamin po natin, binabanggit dito, inyong ingatang banal ang aking mga Sabat upang ang mga iyon ay maging tanda sa pagitan ko at ninyo upang inyong malaman na akong Panginoon ang inyong Diyos. Napakalinaw po, kaibigan, na walang iba na ating Diyos sa araw ng Sabat kung hindi ang Diyos na lumalang ng langit at ng lupa. Kung tayo po'y mangilin sa ibang araw, alamin po natin kung sino po ba ang Diyos natin. Sapagkat ang Diyos po ng mga taong nangingilin sa ikapitong araw ay ang Diyos na siyang lumikha ng langit at ng lupa at siyang nagsakripisyo doon sa Kalbaryo sa cross upang lahat tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Mabuhay po tayo, kaibigan.